Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kaya po muna ninyong i-adjust ko ng konti ang ating camera. Yan. And I hope the audio is also okay. At ipagpaumanhin nyo, medyo tinanghali tayo ng konti. At sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay pinamagatan po nating Be Encouraged. Alam niyo po mga kapatid, ito po yata isang rare commodity sa panahon na ito sapagkat ang bawat isa sa atin ay nasa sitwasyon na nangangailangan po talaga ng encouragement. Ang Pilipinas, lalo na aside doon sa pandemic, aside doon sa kahirapan ng mga bagay na pantugon sa pangangailangan pisikal, lalo na sa karamdaman, ay dumaan pa sa katakot-takot na mga problema ng bagyo, merong dumaang Rolly, may dumaang Ulysses, at alam nyo naman ang isang bansa na nasa tropical country ay aasahan po natin talaga na dinadaanan ng mga bagyo at malalakas na mga bagyo na nagiging cause ng problema sa ating bayan. Sa umaga pong ito, I would like to ask you to join me in reading the text na pagsisimulan po ng ating pag-aaral, at ito po ay matatagpuan in the book of Psalms, chapter 139, mahaba-haba po ang talata natin, verses 1 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?
If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your work are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God, how vast is the sum of them. Psalms 139 verses 1 hanggang 17. Mga minamahal na mga kapatid, ang mga talata pong ito na atin pong binasa sa aklat ng awit ay pagpapakita ng katotohanan na ang Diyos ang manlilikha, siya ang Diyos na nagbabantay, siya po ang Diyos na may plano sa ating mga buhay. We are safe and secured sa kanyang mga kamay. Yung Psalms 139, kung inyo pong pagbubulay-bulayan, ay enough verses for us to be encouraged. Even in the most trying times of our lives. Sa mga talata po ng Psalms 139, pinakita po ang ilan sa mga attributes ng Diyos at ang kanyang paraan kung papaano tayo hinubog, kung papaano tayo nilikha, kung papaano tayo kanyang inibig, kung papaanong hindi niya tayo ililingat, hindi tayo malilingat sa kanyang pananaw. Ano ba yung sa Tagalog malalim yung hindi po tayo malilingat. Ano sa Tagalog? Sa ibang translate, sa ibang salita yon. Wala pong bagay na hindi niya malalaman tungkol sa atin. So lahat po ng bagay tungkol sa atin, alam yon ng Diyos. So Psalms 139 are verses enough for us to be encouraged. So, kumusta po tayo mga kapatid? Ano po ang kalagayan ng ating mga buhay? Saang parte ng ating buhay kailangan natin ng tapik? Saang parte ng ating buhay kailangan natin ng upliftment? Saang parte ng ating buhay kailangan natin ng encouragement ngayon? Meron pong mga gumising ngayong umaga na tamad pumasok sa trabaho. Dahil ang pakiramdam niya, ang trabaho ay pahirap sa katawan at parusa. So maybe you are needing an encouragement right now. Well, I would like to encourage you to stay a little longer para mapakinggan natin ng ilang mga puntos papaano tayo ma-encourage. At ang mensaheng pong ito, kung pagod ka na, ay para sa iyo. At kung ikay hirap na, ito'y para sa iyo. And maybe this message will speak to each and every one of us sa iba't ibang kalagayan ng ating mga buhay. So, why do we need encouragement? And how can we be encouraged? Sagutin po natin, we are to be encouraged primarily for one reason. And the first reason is, we are to be encouraged because God hears you. Sabi po ni David sa Psalms 116 verse 1, I love the Lord because He has heard me. Because He has inclined His ear to me. Mga kapatid, isinulat ni David ang salmong ito sa panahon na siya ay nagkasala. Sa panahon na siya ay nagkamali. Sa panahon na kung saan dapat hindi na siya pakinggan. Na-feel nyo ba yun? No, tayo madalas, meron tayong parang sense of entitlement eh. No? We all have that. Sa panahon nga ngayon, yung mga kabataan meron daw po silang, feeling of being entitled. Kailangan, karapatan, yung mga ganun po, yung mga pananaw na dapat mo akong pag-aralin because I am entitled to be, I am entitled to learn. I am entitled to be in the school. I am entitled to be fed.
I am entitled to be clothed. Di ba? Yung mga anak natin ganun eh. At ngayon, ipataas ng pataas yung entitlement. Dati po, di ba, yung primary needs ng bata food, clothing, and shelter. Yun po yung first right, human right. Yung magkaroon ng bubong, magkaroon ng pagkain, magkaroon ng malinis na tubig. Yun po yun. Pero habang lumilipas ang mga panahon, yung sense of entitlement na yon tumataas ng tumataas. Ngayon po, yung sense of entitlement na magkaroon ng sariling kotse, magkaroon ng sariling cellphone, magkaroon ng sariling laptop, magkaroon ng internet connection, magkaroon ng sariling flat screen TV. So ito po yung mga sense of entitlement ng mga anak. At pag wala nito, para bang napakawalang kwenta ng kanilang mga magulang na kailangan mag-provide ng mga bagay na ito. So mga kapatid, hindi ko po alam kung anong kalagayan nyo ngayon. Pero ito po ang totoo, may pagkakataon sa buhay natin na minsan hindi na tayo dapat pakinggan. May mga pagkakataon sa buhay natin because of our sins and rebellions, hindi na tayo dapat pakinggan. Yung dapat itakip na ng Diyos ang kanyang tenga at huwag na tayong pakinggan, pero hindi ganun ng Diyos. Si David po na sumulat ng Psalms 116 ay nagkamali sa Diyos, nagkasala sa Diyos, nakagawa ng kalapastanganan na pwedeng hindi napakinggan. Pero ang sabi ni David, ito'y kanyang testimony at ang sinabi niya, I love the Lord. Why? Because He has heard me. Because He has inclined His ear to me. So mga kapatid, you need to be encouraged today in whatever situation you are. Maybe you are afraid of calling to God. Maybe you are afraid of praying to God because you know in your heart that you committed a lot of things that is not worthy in the sight of God. But be encouraged. Sabi ni David, nakikinig ang Diyos. At gusto ko pong sabihin sa inyo, nakikinig ang Diyos. God is listening to you. He hears you. And this is one of the great promises that made me fall more in love with God. Ang sabi po ng verse, I love the Lord because He has heard me. Sometimes we want someone to vent to who will listen and who will care na hindi hahatulan tayo. Kung meron po tayong kailangan ngayon sa mundong ito, ay yung tatawagan natin, mapagsasabihan natin ang mga bagay na ating nararamdaman na hindi tayo hahatulan. Ang mundong ito masyadong mapanghatol. Ang mga taong nakapaligid sa atin mapanghatol. Minsan nakikita nila yung puwing sa mata mo, samantalang yung troso na nakaharang sa kanilang mga mata, hindi nila nakikita. Kaya it's so hard to confide with people. Natatakot tayong magsabi ng ating mga damdamin dahil takot tayo na hindi tayo pakikinggan at pangalawa, ichichismis nila tayo. And those most of the times are the reasons why we fail to confide. I think so much of the frustration in our lives, in our families, in our government, with people around us, in the politics, because both sides talk, but neither feel heard. But hear me. Tandaan niyo po mga kapatid, pakinggan niyo po ako. When no one listen, God listens. Pwede ba nating sabihin amen dyan? Kapag wala na pong nakikinig sa atin, ang Diyos nakikinig. The government may not or might not listen, your neighbor might not listen, your family might not listen, even the closest person to you might not listen, but God does. And God hears your prayers. Amen? Isa pong bagay mga kapatid ang dahilan kung bakit minamahal natin ang tao kapag tayo ay pinakikinggan. Nai-inlove tayo sa taong may malasakit sa atin. Nai-inlove tayo sa tao na nakikinig sa atin. Nai-inlove tayo sa tao na nagbibigay ng atensyon sa atin. Anong dahilan ba't hindi tayo ma-inlove sa Diyos? Gayong sa lahat ng pagkakataon ng kanyang pangako, pakikinggan kita anak. He always hears your cry. He hears your suffering. He hears your prayer. He hears your pain. And He hears your struggle. And He is ever ready to respond. Hindi lang po yung bateryang ever ready ang laging ready. The ears of God to listen
is ever ready to respond. Mga kapatid, kung hindi mo pa nasubukan, simulan mo makipag-usap sa Diyos. Sa mga pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, simulan mong sabihin sa Diyos. At maniwala po kayo, nakikinig ang Diyos. And what a God, what a Savior we have. Enough for us to be encouraged today. Opo, hindi ko po dinidiscredit yung inyong karanasan. Hindi ko po dinidiscredit kung ano man yung inyong kalagayan. Baka sinasabi nyo, Pastor Ruel, wala ka namang sakit eh. Pastor Ruel, wala kang COVID. Pastor Ruel, hindi ka naka-isolate. Pastor Ruel, wala kang problema marahil na kagaya ng problema ko. Mga kapatid, maaring wala nga po. Pero ang tanong, anong gagawin mo sa mga nararanasan mo ngayon? Magmumukmuk tayo sa sobrang pagkaawa sa sarili? O sasabihin natin sa Diyos ang mga bagay na yan? Alam niyo po mga kapatid, most of the time, ang mga taong natutulungan, yung humihingi ng tulong. When we come to our knee and realize that we can no longer help ourselves, that was the time that the help will come. Kaya po maging sa Diyos, ganun po tayo dapat. Dumating tayo sa pagkakataon na sabihin natin, Lord, I cannot do anything. The only thing that I can do right now is to tell you these things and rely on you and believe that you have power to change whatever the circumstances that I am with right now. Amen? Pangalawa mga kapatid, we are to be encouraged because Jesus touched by your feelings. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ang Panginoong Hesukristo ay isang Diyos na hindi detached. Ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na nakatunghay, nauunawaan ang ating mga damdamin. Minsan may nagtanong sa akin Pastor Ruel, ano sabi ng Bible tungkol sa pagkagalit? Masama bang magalit? Wala po ako nakita sa Bible na masamang magalit. Ang sabi po sa Bible, kung ikay magagalit, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, yung pagkagalit per se is not yet a sin unless you sin because of anger. Nakuha niyo ba? So sa ibang pagkakataon, tatalakayin ko po ito na mas malalim. Pero may mga bagay po sa Biblia na may kinalaman sa damdamin na minsan we consider it wrong, improper. Pero alam niyo po mga kapatid, meron po akong isa gaya nung laging sinasabi ng mga pastor, do not question the Lord. No? Do not ask Him question. Do not ask the Lord why. Hindi ko po maintindihan. Siguro po itong mga pastor na to, merong hindi malalim na pagkakilala sa Panginoon, kaya nila sinasabi yon. At yung nagtatanong sa Diyos, hindi laging rebellion. Kasi po yung mga anak ko, kapag may mga bagay silang hindi naiintindihan, they come to me, they approach me and ask. Minsan naman po, yung pagtatanong ay hindi palatandaan ng pagre-rebelde. Kung hindi pagtatanong out of innocency. So when you ask God for something, it is normal because there is nobody in this world that can understand your feeling than God. Amen po ba? Narinig yun ba kay pastor yung katagang, do not ask the Lord why. Ask Him what? What? Ang tanong, marunong pa yung pastor na yun sa Diyos na siyang nakakaalam ng pinanggagalingan ng ating mga tanong. Ng mga pinanggagalingan ng ating damdamin. Ang sabi ng talata, God created us fearfully and wonderfully. Walang nakakaintindi sa atin kundi ang Diyos. Alam ng Diyos na minsan nakakapagsalita tayo ng marahil hindi maganda sa pandinig ng tao dahil tayo lang nakakaramdam ng pain within us. And that God can understand. God knows where it is coming from. And He understand the reason behind the words. Nakuha niyo po ba mga kapatid ang punto ko? Naintindihan niyo po ba yung aking sinasabi? Ang ating Diyos ay hindi detached sa ating mga damdamin. Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 4 verse 15. Sabi po dyan, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Noong pong araw, ang mga tao, para po
para po makapunta sa Diyos, makalapit sa Diyos, makikipag-ugnayan sila sa high priest. Pero dito po sa Hebrews chapter 4, ipinakikilala rito na ang Panginoong Jesucristo ang ating pong high priest, ang ating pong punong saserdote na nakakaintindi sa ating mga damdamin. Yung mga priest nung araw, detached po sila eh. No? Pero ito pong ating high priest, alam niya ang ating mga damdamin. Jesus is touched by what you feel. It matters to Him. And that's what makes Him such a great high priest to whom we can go boldly. We can come at the throne of grace. We receive mercy and grace in our time of need. Mga minamahal mga kapatid, Jesus has deep feelings for you and for me. And in your time of weaknesses, in your times of struggles, difficulties, He will not let you down. He will not let you go. Kasi siya po ay in touch sa atin pong mga damdamin. Ano po sabi ng talata? Ito po ay Isaiah 42 verse 3. Ang sabi po dyan, a bruised reed He will not break, and a dimly burning wick He will not extinguish. He will faithfully bring forth justice. Tinagalog ko po yan, tiningnan ko sa Tagalog, mas lalong hindi ko naintindihan. Pero ipapaliwanag ko po yung verse na yan later on. Ang sabi po niya sa Tagalog ganito, ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsin na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Naintindihan niyo? Mga kapatid, dito po sa aklat ni Isaias, sinasabi po rito, yung mga mahihina. I love the message of this word po. Sabi po dyan, He won't brush aside the bruised and the hurt. And He will not disregard the small and insignificant. But He'll steadily and firmly set things right. Yun po yung ibig sabihin yan. Binabanggit po dyan yung brush, yung tambo. Yung tambo, yung pangwalis. Kapag ito'y gapok na, hindi po ba dapat to tinatapo na, binabali na? Pero sabi dyan, ang Diyos, yung mga mahihina na, yung mga kinalimutan na ng mundo, yung mga nangangailangan ng encouragement, hindi niya yan babaliin. Yung timsin, yung po yung nasa kandila, yung pinaka-wick, ano po yan? Yung sinisindihan sa kandila, yung sinulid yun sa gitna ng kandila. Kapag ito raw po, ano sabi dyan? The dimly burning wick. Yung malapit na po maubos yung oil, di po ba nangyayari? Susunog na yon hanggang sa totally makonsume na yon. So ito po yung paglalarawan ng uri ng damdamin ng tao. Uri ng tao. Yung mga mahihina, yung mga bruise, yung mga malapit nang maubos, sabi ang Diyos ang siyang maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. God will not extinguish them. No? We are to be encouraged. You will not be brushed aside by God. He will not disregard you. He will steady you. He will make things right. And that was a promise that we need to hang on to. Enough for us to be encouraged. Amen? Medyo yung mga terminology na ginamit po dyan sa verse na yan. Pero yun lang po ibig sabihin nun. Yung mga mahihina, yung mga nasusugatan, yung mga nangangailangan ng encouragement sa Diyos ay makakasumpong nito. Pangatlo, no, we are to be encouraged because God is up to something bigger than what you see. Yun po lagi ang tinatanong ng marami. Ano ba ang purpose nitong COVID na ito? Ano ba ang purpose ng mga problema ng buhay? Ano ba ang purpose ng mga kabigatang aking dinadaanan? Hindi ko makita ang layunin nito. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? We often have a narrow perspective in our lives when we look horizontally. When you look at the front, the side, another side, and at the back, you have a narrow perspective. Pero alam niyo po ang maganda rito, gusto ko sabihin sa inyo, yung pong mga YouTuber, no, ako po, nag-YouTube po ako eh. Ang gadget po na ginagamit ng mga common na YouTuber ngayon, yung cellphone nila. Just a simple cellphone
and self-esteem enough para makapag-vlog. Sabi nga po, ang YouTube po ngayon, tinuturuan yung mga tao, do vlog. Mag-vlog kayo. Ang kailangan nyo lang, cellphone. At tinuturo ngayon, may tutorial on how to use your cellphone as a starting camera for vlogging. At ang dami na po nag-vlog ngayon. Minsan nga, ang lalabo ng camera, di po ba? So, pwede po yun. Ginagamit po yun. Pero alam niyo po mga kapatid, as you grow as a YouTuber, you will not be contented on just using your phone. Kailangan meron ka ng ibang anggulong makita. Kailangan bumago ka na ng angle. At yung iba, nag-upgrade ng equipment. Para po makita yung kabuuan ng picture na gusto mong ipakita, yung iba gumagamit pa ng drone. Ano po yung drone? Ito po yung lumilipad na camera, parang maliit na helicopter, aangat po ito para ipakita yung top view ng kabuuan ng mga pinangyayarihan ng event. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, sa buhay natin, ordinaryong cellphone vlogger lang tayong lahat. Ang nakikita lang po natin, yung mga nasa harapan natin, yung kayang tingnan ng ating cellphone. Pero ang Diyos, tandaan po ninyo na ang Diyos, bawat detalye ng buhay natin, nakadraw ng Diyos, kita niya ang big picture, kita niya ang lahat ng nagaganap sa buhay mo. God has the ultimate view. From His perspective, it is already finished. You win. You need just to change your perspective. Amen? And by changing your perspective, it will change everything. Tama po ba? Minsan po kasi nakatingin lang tayo sa malapit. Ang nakikita lang natin yung sakit. Ang nakikita lang natin yung kahinaan. Ang nakikita lang natin yung problema. Ang nakikita lang natin yung darkness. Pero in God's perspective, tapos na lahat yan, anak. Solved na yan, anak. Sana, anak, makita mo na yung dulo niyan. Sinamahan pa rin kita. Hindi po ba maraming ganun tayong karanasan? Na at the end of the journey, nare-realize natin, eto pala ang plano. So mga kapatid, you have to be encouraged because God is up to something bigger than what you see. Amen? Ano po ang sabi ni Paul? Philippians chapter 1 verse 12. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo while in prison. Nasa bilangguan. Ang sabi niya, I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater purpose of the gospel. Sa Tagalog, ito ang sabi niya. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Nakita niyo po? Look at the perspective of Paul in spite of the difficult situations. Nakabilanggo, yung iba mag-iiyak na siguro doon, sasabihin, Lord, sumunod naman ako sa iyo, ba't mo ako dinala rito? Lord, ba't mo ako pinapahirapan? Lord, bakit ganito? Bakit ganon? Bakit ganyan? So you have to be encouraged because God is up to something. At ang sabi ni Paul, ang purpose pala nun is for the greater progress of the gospel. Paul saw the big picture. Buti pa si Paul, may drone din, no? Paul knew God was up to something. And Paul saw his circumstances working for the gospel's greater good. So ano pong dapat gawin? We need to adjust our thinking. How? We need to adjust our thinking from life is happening to me and change it to life is happening for me. Amen? Tandaan po ninyo, God is up to something so much bigger. Ito po sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sa Genesis 50 verse 20, ano po sabi ni Joseph? Sayang, hindi ko na po nailagay sa PowerPoint. Sabi ni Joseph, you meant evil against me, but God meant it for good. Joseph also saw the big picture. May drone din si Joseph. Mga kapatid, importante po bilang mga Kristiyano, we have a spiritual drone para makita natin ang big picture.
Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ano po sabi? He says, He made everything beautiful in its time. In His time. May kanta yan, di po ba? He made all things beautiful in His time. Ayan. Tama na, Pastor Ruel. Tama na. Okay na eh. No? Pero tandaan po ninyo mga kapatid, paalala lang, if it's not beautiful yet, give God time. He's working on it. Kapag hindi pa beautiful, ibig sabihin yan, hindi pa tapos ang Diyos. Kapag hindi pa beautiful, maghintay ka sa Diyos. Don't be in a hurry, except to hurry up and trust. Kung meron ka mang pagmamadalian, magmadali kang magtiwala. Huwag kang magmadali sa buhay. Hintay-hintay lang. May ginagawa ang ating Panginoon. Amen? Panghuli, we are to be encouraged because breakthrough and the light of revival is always on the other side of darkness. Amen? Ano po sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 2? Genesis 1:2. Ang sabi po dyan, darkness covered the face of the deep. Darkness covered the face of the deep. I'd say, we're in some deep darkness right now. But I would like to tell you, simula pa lang yan ng istorya. Genesis chapter 1 verse 2 ka pa lang, kapatid. Huwag mong kakalimutan, ang Diyos ang kumikilos, siya ang lumilikha, sinisimulan pa lang niya ang mga bagay na gusto niyang gawin. Maaaring nasa kadiliman ng buhay mo katulad ng unang mundo, bago likhain ng Diyos ang mundo na meron tayo ngayon. Genesis 1:2 ang sabi, darkness covered the face of the deep. Do not be afraid of the dark. Because it's in the darkness that God conduct His most stunning performance. Sa kadiliman nagsimula ang Diyos na magsalita. At nang nagsalita ang Diyos, Genesis 1:3, ang sabi, let there be light. God said, let there be light. Mga minamahal na mga kapatid, in the middle of the darkness, God's word brought light. Darkness cannot cast out darkness, but light can. And God is good on making beautiful things in the dark. He can turn even the darkest moment of your life into light. Amen? Amen? So what is the dark in your life right now? Anong meron nakadiliman sa buhay mo? Please know that God has a breakthrough at the tip of your tongue. Just as God spoke the words, let there be light, why don't you speak to your darkness right now and believe that your God can turn it into light. The entrance of His word brings light. Psalms 119 verse 30 says, as you speak God's word, it enters the darkness and creates light in the midst of it. So ito pong mga bagay na ito na ating pinag-aralan ngayon, I hope tumulong para tayo ay ma-encourage. May sakit ka ngayon? May karamdaman? Hindi lang ikaw, kundi ang pamilya? Mga kapatid, be encouraged. Alam yan ng Panginoon. Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi siya nalilingat sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pagpalain po tayo ng Panginoon at sa oras na ito, I encourage you to talk to Him and speak your heart on Him. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat ang bawat isa sa amin sa patuloy na pagsubaybay. Nagpupuri po kami, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Ano nga po ba ang mga bagay na pwede naming sabihin sa iyo kung hindi pasasalamat sa katotohanan na hindi mo po kami kailanman pinababayaan?
Sa oras na to, Panginoon, ay ipinapaabot namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, dahil alam namin, everything will turn out okay in your time. Lagyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na pagtitiwala sa aming mga puso na ang lahat ng bagay ay gagawin mong mabuti. Lord, I am praying right now para po kay Debbie Bernabe, sa kapatid namin ito. Last cycle na po ng kanyang chemo, and itinataas po namin sa iyo sa paniniwala na sa iyong mga kamay ay mayroong kagalingan. I am also praying for Ate Esther Bautista, yon pong mga may karamdaman, si kapatid na Jules Masalunga, ang pastor John Ocol. Ikaw po, Panginoon, ang nakakakilala sa kanila. Alam mo yung mga pinagdadaanan nila. I am also praying, O Lord, sa anak ni Ate Sinaida Cosenas na nakakonfine ngayon sa hospital. Pinapaabot niya, Panginoon, sa iyo ang kanyang patuloy na kahilingang kumilos ka sa buhay ng kanyang anak. I am also praying for Jem Artacho Ringor, patuloy pong pagsama at pagpapala sa buong pamilya ni Rafi at sa mga bata. Ganon din po sa pamilya po ng mga Bulabog, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ganon din po ang pamilya ni Kuya Noel Moniz. Sa iyo pong mga kami umaasa na patuloy ang pagpapala mo at pag-iingat sa buong sambahayan. Aking pong dalangin din ang tuhod ni Nanay Elong at ang kanyang braso. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Samahan mo po ang kanyang mga pinagdadaanan. Patuloy po ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon, sa maraming mga bagay na hindi man namin maisa-isa, ay batid namin, Panginoon, na lahat ng ito ay mabuting pagkilos ng iyong mga kamay. Kami po, Panginoon, ay naniniwala na sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay, merong mata na nakatingin at merong mga kamay na kumikilos na kailanman ay hindi marunong magpabayad. Lahat po ng mga kapatid kong nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa, anuman yung mga karanasan na meron sila, anumang mga kabigatan, pwede po bang katagpuin mo ang mga ito, Panginoon, at igawad mo po ang iyong patuloy na pagkilos para sa kanila. At dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang pamilya po ng Kives, yung Kives family. May you also touch them, Lord. Panalangin po ito ng kapatid na Aldous. At ikaw po amang sumama rin sa pamilya ni Aldous at ni Ann. Ikaw po ang sumama sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan. At yung mga kasama po namin na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, anuman ang mga hiling nila, kung hindi labag sa kalooban mo, amin po itong idinadalangin at pinagtitiwalaan. Sa iyo po, Ama, lahat ng papuri, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Tayo po ay magbabati ngayon. Happy viewing, Ate Nelia Ramos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya David Manipol, kapatid na Lani Tulagan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mariby Frias, ganon din po kay Marjorie at kay Daryl, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy na biyaya ang ibuhos ng Panginoon sa inyong hanap buhay at sa inyong relasyong mag-asawa. Ate Rosie Cilia, magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Daisy Bautista, magandang araw sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay sa iyong sambahayan sa Pilipinas at dyan sa Canada kay Hannah at kay JP at sa inyong mga apo. Pagpalain din po kayo ng Panginoon, Nanay Belen Olaes, Ate Tete Cilia, kapatid si Dexter Advincula. Dexter, magandang araw, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Si kapatid na Aldous Guzman, si Kuya Noel Lapus, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ate Agi Victa, Nanay Nene, Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyo. Ate Evangeline Aliliran, kapatid na Merly Toledo, Kuya Rodante Kerubin, Ate Celestina Tamundong, magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Nanay Elong Santarin, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Kay Nanay Gloria Barco, magandang araw po sa inyo. Kay Tita Mayra Paredes Libertino, at sa mga kapatiran natin sa Aristocrat, Brother Dong, at yung mga sina Ate Ruby, yung mga nasa Aristocrat, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan. Si Ate Delia Mariano, magandang araw po sa inyo. Si Debbie Bernabe, pagalingin ka ng Panginoon at patuloy na pagpapala ay pagkaloob niya sa iyo. Kapatid na Mylene Aranzazo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Merly Toledo, si Pastor Albert Lopez, magandang araw po. Kapatid na Ray Gonzales, magandang araw po sa inyo. From New Zealand, si Kuya Ray. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Neneng Sintos, magandang araw po. Si Lay Presa, si Emong at ang buong sambahayan. Ang kapatid na Ai Advincula, pagpalain ka ng Panginoon Ai. At si Eric, happy birthday belated kay Eric Advincula. Ganun din po kay Ate May at Pastor L. Capillar. Magandang araw po sa inyo sa Capillar family. Patuloy po ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Kapatid na Eric Silverio, magandang araw kapatid, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Jesse James Abad, Jesse, magandang araw. Kapatid na Apmin Embile, magandang araw po sa inyo. Ate Paz Perez, Kuya Eric Maynes, yan, Marjorie and Daryl, magandang araw mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Vanji Magnaye, magandang araw po. Ate Marie Cruz, Ate Risa Angustia, at kay Pastor Ernie. By the way, gusto ko lang po i-promote yung channel ni Pastor Ernie Angustia, yung Dasmariñas Unida Church, yung kanya pong daily devotional vlog din po na ginagawa. Samahan niyo po yun. Yung pamamahayag po ni Pastor Ernie Angustia. Yun po, I think, ay gabi niya ginagawa. Kaya po madaling araw po yun dito sa amin po. So, yung samahan niyo po yun. Pastor Ernie. Pastor Harold Barcenas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa panonood. Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Senaida Cusenas, ayan, sama po natin sa prayer yung anak niya. At si Ate Cora Dolor, ayan. So halos Kuya Eddie Boy Sauler at si Ate Del Sauler, si Elaine at si Jeff, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. So mga kapatid, ayun pa, si Ate Hilda Mendoza, Nanay Hilda, pagpalain po kayo ng Panginoon mula sa Fox Creek po yan. Si Ate Tess Castillo at si Kuya Bert Castillo, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Len Ramos. Len, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Darren Sakdalan at kay Marlet, magandang araw. Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo, Kuya Dol. Si Ate Tita Castillo, pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate Tita. At ganun din po si Ate Daisy at si Commodore Alex Flora, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Daisy, sana pag medyo bumaba ng COVID, pasyal po kayo ng Canada. Welcome po kayo dito sa amin. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Tita Castillo. Ayun. So, sabi po ni Ate Risa Angustia, salamat daw po Bishop, sabi po ni Pastor Ernie. Marami pong salamat din. Pastor Ernie, keep up the good work. Hindi marami yung katulad mo na mayroong passion sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagpatuloy mo yan. At alam ko na gagamitin ka pa ng Panginoon sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Ganon din po kay Ate Norma Luarca, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo. At paalala lang po doon sa mga medyo na late, mapapanood niyo po uli ang video na ito. Mga 10 to 15 minutes from now, I will be posting it on YouTube. Ayan, konti na lang po yung nakakapanood sa YouTube, pero meron din po kasi mga followers sa YouTube yung Tinig ng Unida. Kaya po pinopost ko rin po. Pero ito naman pong video na ito na live ay na-share ko po ito sa iba't ibang mga sites, yung mga iba-ibang Facebook group dito po sa Canada.
at iba't ibang mga Facebook group din sa Pilipinas. So may mga Facebook group po sa Pilipinas na in-invite ako para mag-join, pero kung gusto nyo po ito na i-share sa inyong mga simbahan, i-share nyo po doon po sa inyong mga Facebook group sa simbahan. Kaya lang, ipagpaalam nyo sa pastor nyo, baka ayaw ng pastor nyo no? So yun, ipagpaalam nyo kung gusto niya, i-share ninyo para naman po sa kapakinabangan din ng ibang mga miyembro. Alam nyo po, natutuwa ako, pero meron pong mga simbahan na talagang alam ko na nagpa-follow. Yung pong Krasadang Bago, that is one church na alam ko po na talagang sumusubaybay sila. Ang Bukal, sa Silang, alam ko po nanonood sila. Yun pong Malabag, nanonood po sila. Yun pong yung Silang Unida, nanonood po sila. Ang Caridad, ang Cavite City, meron po sa Caloocan. Alam ko po na yung mga simbahan natin sa Pilipinas, once na may nakapanood, they are sharing it. Pero meron po mga simbahan na wala pong nanonood sa akin. Alam ko po kung anong dahilan nun. So, yun po. Kaya mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon at Tuesday na po. Again, social distancing at wear your face mask. Dito, lalo po dito sa Winnipeg na talaga po naman na recently ay napakadami po na kaso po namin ng COVID. At nakakalungkot po, kahapon po 500, no? 500. Can you imagine? Ang lit-lit lang po ng Winnipeg. Alam niyo po ba ang Winnipeg para lang ho itong, siguro silaki lang ito ng Bacoor? Baka ganun lang. Parang Bacoor lang ho. Yun na po yung Winnipeg. No? Kasi po ang Bacoor City na rin yun. No? Kaya Imus. Baka malaki pa ang Imus. No? Maliit lang ho ang Winnipeg. Pero yung imagine niyo sa kaliitan ng Winnipeg, napakadami pong infected. Kaya parang pangalawa na po kami ngayon sa Canada sa dami ng infection, ito pong Manitoba. Sana naman po ang dahilan ay hindi dahil maraming Filipino dito. Dahil ang pangit po ng impresyon nun kapag ganun. Sa lang ibig sabihin, ang titigas ng ulo ng Filipino. Pero hindi naman po siguro ganun. I don't know. Ayoko po mag-speculate. Yan. Ate Loida Bautista, Pastor Epi Bautista, yan, nakahabol po sila. Magandang araw sa inyo. Ganon din kay kapatid na Jesser Icalya, kay Ate Angie Bataklan, at kay Ate LV Paredes. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Wednesday, bukas, aside sa Tinig ng Pag-asa sa umaga, may prayer meeting po tayo ng gabi. God bless everyone!